Good afternoon, everyone! Good afternoon, challengers! Welcome sa ating day 9 ng ating 21 days body transformation. Ako po si Coach Tess. Nag-lose po ako ng 15 inches in my waistline at amazing 90 pounds. Ang health tips of the day, ang benefits po ng water hydration. Trivia po muna tayo. Ayon sa research, mabubuhay daw tayo ng ilang linggo nang walang food. But only days without water. And minutes lang pag walang oxygen. Ang water po or tubig is the most abundant and important vital nutrients ng ating katawan. 60 to 70% ng timbang natin ay tubig. At ito lang po ang inuming 0 calorie. Mainit man siya o malamig, 0 calorie po yan. Right amount of water can benefit our health. Para mag-function na maayos ang ating organs. Nagdi-distribute siya or kartero ng nutrisyon na kinakain natin papunta sa ating mga cells. Alam niyo ba na 44% nakakatulong ang tubig upang magbawas ng timbang? Pagkagising, kailangan nating i-replace yung nagamit na tubig habang natutulog tayo. Inom po na tayo ng 2 basong maligamgam na tubig, lalagyan po natin ng alo kasi ang alo po ay good enzyme. Nag-a-address po siya ng acid reflux, bloated, ulcer, heartburn. Yan, nag-a-address po yan sa pamamagitan ng alo. Okay? Kaya inumin po natin yung tubig, lagyan natin ng alo para po masarap inumin. Para hindi ka mahirapang uminom ng tubig, kailangan lagyan mo siya ng alo para may lasa. Diba? Hindi natin namamalayan yun. At sa pa, 30 minutes before ka kumain ng meal, dapat iinom muna tayo ng tubig. Kasi naliles daw po ng 200 calorie ang ating kakainin pag uminom tayo ng tubig. Lalagyan din po natin ng alo para po busog na tayo. Di ba? Kunti na lang yung kakainin natin. Makakatulong po yun sa pagbabawas po ng ating timbang. At isa pa, pag nagugutom din po tayo, naku-confuse lang daw po ang ating brain kung gutom siya or uhaw. Kaya kailangan lang natin siya uminom muna ng tubig, lagyan po natin ng alo, busog na tayo noon. Pero pag gutom talaga, kakain po tayo. After 15 minutes na naramdaman mo na gutom ka, kumain po tayo. Small infrequent, pang isang serving na nga, kasi isa ka lang. Ayan. Cravings po. Kaya po tayo nagki-craves. Bored lang po daw ang ating brain. Kulang po kasi tayo sa nutrition. O, di ba? Kaya pag nagki-crave tayo, inom po tayo ng tubig. Lagyan po natin ng alo. Ayan, para mawawala na po, pag nakikrave ka rin, kain ka rin po. Pero kung hindi naman, kung talagang hindi naman, mabusog ka na, mawawala na po yung cravings mo. Kasi naano na siya, na-address na siya. Di ba? Is another benefits po ng right amount of water sa ating katawan. Healthy skin. Pag ginanyan po natin yung balat natin at namuti, ibig sabihin po nun, kulang tayo sa tubig. O, di ba? Pag pwede ka na magsulat sa balat, kulang po tayo nun sa tubig. Kahit na naglalagay lang tayo ng lotion, pag ganyan, di ba? Pero ang bottom line nun, kulang po tayo sa tubig. Nagpapight din po siya ng infection kasi nagre-regulate po siya ng ating body temperature, di ba? Para po ma-maintain natin yung tamang temperature ng ating katawan, dapat sapat po yung tubig natin. Di ba? Pag nilalagnat po tayo, kailangan natin uminom ng plenty of water para po bumaba yung lagnat natin. Kasi mas maraming tubig, bababa po ang, ma-maintain po natin ang ating body temperature. Naglalabas din po siya ng toxin sa ating katawan sa pamamagitan po ng pawis, luha, ihi, at pupo. O, di ba? Doon po nilalabas ng toxin ng ating katawan sa pamamagitan ng tubig kasi siya po yung nagpo-push noon. Kasi pagka hindi po kasi alagaan po natin siya, along the way magiging sakit na po yun. Oh. Mag-i-improve din po siya ng digestion at prevent constipation. Para ma-ensure po yung bowel move smoothly. Alam mo yung pag umupo ka sa trono, yung swabe lang ang paglabas niya. Pagkatapos, di ba sarap na ng pakiramdam? Kasi po, ang bituka natin, kaya ho yan mag-hold ng 16 kilos na pupo. Di ba? O kailangan natin yung ilabas kasi kaya lang tayo mabigat kasi puro yung pupo. Puro pupo. Pupurin po po. Kailangan po natin ng alo para po siya malinis yung ating katawan. Kasi yung bilay natin, panglinis po yan ng bituka, panglinis po yan ng, panglinis po yan ng bilay natin sa bituka. Yan, yung buhol yan. Kailangan natin ng alo for digestion. Yan ha. Palagi niyong tatandaan, palagi po dapat may alo ang tubig na iniinom natin. Fuel din po siya ng muscle, ng tubig, para po maging 80% blend muscle tayo. Kasi po, ang fats,
at saka water is para po yung siso. Pag mataas po ang body fats mo, mababa po yung water. Kaya pag tinaasan mo po yung tubig mo, bababa po yung body fats mo, magiging muscle yan. Sa proper nutrition po, kailangan na rin po natin doon mag-add-ons po tayo ng protein. Yan, sapat na protein. Tama po doon. Mental alertness naman po. Ayan. Mental exhaustion is a common symptoms of dehydration. Yung mga, pag na-dehydrated pala tayo, di ba? Parang irritable ka, tubig lang pala kailangan natin. Pinakamura po kayang inumin tubig, di ba? Siyempre, para mas masarap, lagyan natin ng alo para ma-address po ang mga health concern natin sa katawan. Pain prevention po. Yan. Yung mga joint, arthritis. Yung mga sakit-sakit sa mga kasukasuan, kasi 85% ng cartilage natin is water. Lalo pag nagka-aging na tayo, di ba? Gamit na gamit siya eh. Kaya kailangan natin ng sapat na tubig sa ating katawan. Nagbo-boost din po tayo ng energy para active po tayo. Katulad niyan. Pag nagsasalita tayo, di ba, kailangan po natin ng tubig. Na po tayo ng, gumagamit po tayo ng tubig para sa oxygen, para sa pagsasalita. Katulad ko ngayon, nagsasalita ako, dapat after ko po nito, inom po ko ng maraming tubig para po ma-replace lang. Nare-reduce po rin ng risk of cancers. Kasi po, di ba, ang tubig po ay kartero siya ng nutrisyon ng ating katawan. So, kung kulang po tayo sa tubig, hindi po nakarating doon sa mga cells natin. Yung mga cells natin, nagde-develop siya ng mga cancer cells. Kaya kailangan natin uminom ng maraming tubig. Take note, lagyan ng alo para masarap. Diba? Kasi gusto natin lagi may lasa yung tubig natin, diba? Gusto natin yung mga inumin natin, lagi siya may lasa. So, kailangan natin lagyan ng alo para masarap. Nag-i-improve din po siya ng productivity. Nag-upgrade na po tayo. Kasi sabi ni teacher, di ba, nung elementary tayo, 8 to 12 glass a day. Ang sukat po ng glass, 330 ml po yun. Hindi po shot glass. Kasi sabi nila, marami na akong nainom na tubig. Sabi ko, anong sukat ng tubig mo? Ng baso mo? Sabi, yung pala shot glass, kaya pa marami. Ganun pala yun, sabi niya sa akin. Kaya mag-upgrade po na tayo. Kasi tayo mga 3 to 5 liters minimum po yun. Para water po sa mga healthy aging na katulad natin. Pero kung overweight ka pa, magdagdag pa po kayo. Pero kung gusto nyo po ng overload ng inumin, di ba? Example, di ba lahat mahilig tayo sa mga kumain ng overload? Mayroon din namang inumin na overload. Para sa overload na inumin, yung tubig, lalagyan po natin ng alo, lalagyan po natin ng tea. Para mag-address na yung mga health concern natin. Mabubuhin pa po yung mga fats na wala po tayong ginagawa kahit na nakaupo tayo. Diba? Lalagyan mo yung tea, lagyan mo ng tea yung kakulay ko para mas marami pong fats na nabuburn, di ba? Na-address ng mga health concern at least nag-burn pa ng fats at the same time. That's all. God bless. Thank you.